Buksan niyo po yung mga Bibles niyo sa kalat po ng mga gawa. Samahan po ako doon. Acts chapter 19. Verse 8. Acts 19, verse 8. And he entered the synagogue and for 3 months spoke boldly, reasoning and persuading them about the kingdom of God. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Manalangin po tayo. Panginoon, tulungan niyo po kami sa aming pong pag-aaral ng inyong mga salita. Buksan ang aming puso't kaisipan, magkaroon kami ng malawak na pananaw sa pag-unawa ng inyong mga katotohanan at kung paano po namin ito mailagay sa aming pong mga pamumuhay o maging bahagi po ito ng aming buhay. Tulungan ang bawat isa sa amin at bigyan po ng tamang paglilinaw ang aming kaisipan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesucristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen. Maraming Bible school ang tumayo sa Pilipinas. Kulang pa rin ang pastor. Kayo po yung... marami pong usapin at mga issues about mga Bible school. Lahat ng denomination o karamihan sa kanila, nagtatayo na lang sila ng kanilang Bible school para meron silang sariling training sa loob ng church. Sabi naman ng iba, ang Bible school ay pangit at hindi dapat meron dahil yung mga graduate sa Bible school ay mayayabang. Sa isang banda, sa isang banda, mali pong pananaw yon. Yung iba ay para dumami ang mga missionaries, nagtatayo sila ng Bible school at kailangan mo lang siyang tapusin for 6 months. Pagkatapos nun, misyonero ka na. Merong church naman na nagbigay ng training for 2 weeks. After 2 weeks, pastor na po yung nag-apply para sa kanila. Yung sa aking kinuha sa Phoebus College of Bible ay para sa Certificate Ministerial Studies. Binibigay for out-of-school youth na mga pastor. Kailangan, kung ikaw ay mag-apply for masteral degree sa Phoebus, kailangan daw ang average ay 2.0. Kaya hindi ako natanggap. Sabi ko, engineering po yung course ko, baka naman pwede. Hindi, pastor, ang pwede doon ay mga 2.0 ang average sa college. Ay, hindi po ako natanggap. Dilagay nila ako sa Certificate Ministerial Studies, and that is for 1 year. Then, after a year, nung aming pag-aaral, sabi nila, sige, pastor, mag-aral ka sa masteral, we'll give you 50% discount. Sabi ko, ayoko na. Masyado mapagod. Pumapunta ako rito sa inyo ng Thursday, uuwi ako ng Friday night, tapos babalik ako ulit. At sa dami kong ginagawa, hindi ko na po kaya. Sana ako nasa Manila lang ako. Anyway, ang Bible school ba ay masama at hindi nakakabuti para sa mga karaniwang ministeryo ng simbahan? Hindi po masama kailanman ang Bible school. Kung pundasyon po nito ay tama.
Kung yung pastor na graduate sa Bible school ay mayabang pagkatapos niya nag-aral sa Bible school, hindi naman po yun kasalanan ng Bible school. Kasalanan ng mayabang na pastor na nagkaroon ng hydrocephalus kung bakit yung ulo niya ay lumalaki. Ano po? Hindi po kasalanan ng Bible school yun. Walang Bible school na nagtuturo na maging mayabang ka pagka-graduate. Siguro may mayabang na guro, pero wala naman nagtuturong magmayabang ka para pag graduate ka dito, meron kang dala-dalang diploma. May inattendan akong seminar na kung saan gusto nila magkaroon ng mga certificate ang mga pastor kasi nga maraming ang pastor walang certificate at malimit silang mapagbintangan na pinabili ng suka tapos naging pastor. Ngayon, pinabili ng suka, naging senador. Pero mas mataas po yung pagpapastor. We don't look on that. Kung yung senador ay pinabiling suka, naging senador, ibang usapan po yung pagpapastor. Mas mababa po yun kaysa sa pagpapastor. Lagi niyo pong tatandaan nyo. Kapag yung pastor sumali sa politika, ibinaba niya ang sarili niya sa mas mababang kalagayan. Okay? Mas mataas po yung pagpapastor na trabaho at gawain at paglilingkod. Yung sweldo, mataas ang senador dahil 250,000 per month po yun. Nagjo-joke man siya, natutulog, 250,000 sweldo po nun. Ngayon wala silang trabaho, 250,000 yung tax na ibibigay natin sa kanila per month, per project. Okay? Yung pagpapastor, di ko na alam paano yung average ng mga love gift sa pastor. But anyway, masama ba ang Bible school? No. I like Bible school. Pag ako tinanong niya, Pastor, maganda ba pumasok ang manggagawa ng Diyos sa Bible school? I suggest yes. Wag naman yung 6 months. Ay kalokohan masyado yung 6 months. Pastor, pwede na ba yung 6 months? Hindi po. What we do is yung ministry ng Movement of the Word with partnership with Word Partners. Pumupunta kami sa lugar na kung saan yung mga karamihan ng estudyante namin hindi graduate po ng Bible School. Ang request ko nga sa kanila, pag ayaw nyo sa liblib, ako padala nyo. Kahit ako lang. Kung ayaw nyo doon sa mga liblib na hindi pupuntahan, sa akin nyo ibigay. Pero yung isang pinuntahan namin, umayaw naman yung mga pastor. What we do is we help them with the basic applied hermeneutics. Paano po mag-aral ng salita ng Diyos. Kaya po yung, makikita niyo po when we do the Sunday school, ganun po yung ginagawa namin. Hindi siya kamukha ng typical na Bible school. Bible school kasi mag-aaral sila ng all subjects. Hindi lang kayo ang merong algebra, meron din po sa mga typical na pagpapastor, na typical na Bible school. Pero meron mga ministerial Bible school katulad ng Grace Ministerial Academy nasa Cubao, pinangungunahan po ni Pastor Noel Espinosa. Wala na po yung mga yon. Ang tinitake up nila, it's more of hermeneutics, theology, language, which really focus sa ministry. Kung nag-aaral kayo po sa college, puro major subjects lang po yung mga tinitake up, which is very nice. Kaya mga kapatid, pangit ba nagba-Bible school? Maganda po siya. Kaya kung meron po mga nagpapastor, maganda na magba-Bible school po sila kung may pagkakataon. Pa-discourage nyo muna sa akin bago sila padala. Para kung magmi-ministeryo talaga. Okay? Paano ka napunta doon? Mga kapatid, ito yung pupuntahan natin. Itutuloy po natin yung pag-aaral sa mission in Ephesus. Natalakay ko na una nung last Sunday, nung linggo, yung convert o yung mga nagkaroon po ng pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kung susamahin natin at alalahanin yung kwento ng Ephesians chapter 19 verse 1 to 7, ang usapin po dito ay mayroong mga disciples ni John the Baptist
at naturuan sila sa mga turo ni John the Baptist kung bakit yung bautismo nila ay patungkol lamang sa bautismo ng pagsisisi sa kasalanan. Hindi nila alam ang ibig sabihin ng bautismo ng banal na Espiritu. Pastor, tayo ba naranasan natin yon? Makikita niyo po yung pagkilos ng banal na Espiritu sa inyo. Nung kayo ay magsisit sa inyong mga kasalanan at manampalataya sa ating Panginoong Kristo, mapapansin niyo na mayroong pagbabago sa inyo. Ito, magkakaroon ka ng pagnanasa sa pag-aaral, pagbabasa ng salita ng Diyos. Pag hindi po nangyari yon sa inyo, magkakaroon kayo ng paglabo ng pananampalataya. There should be something like this. Iba naman po yung habang tumatagal kayo, tinatamad kayo, backsliding ang tawag doon. Ibig sabihin, hindi ka umusad sa pananampalataya. You go back to the basic. Tapos, yung desire mo for worship, hindi ito isang responsibilidad lang na ginagawa, nais mong sumamba sa Diyos. Katlo, nais mong makipag-ugnayan sa kapwa mo mananampalataya. Pansin niyo po ito. Kung may nagbago sa inyo, parang gusto mong makausap lagi born again. Alam niyo ba yun? Makipag-usap ka, kumusta, kahit hindi mo ka-church, anong church ka, anong meron, ganito sa amin, sa inyo, paano nangyayari, anong ginagawa niyo, etc., etc. Yung isa pa ay meron kang naisin na ikaw ay magipag-usap sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin. Yun po yung mga bagay na hinahanap natin. Meron ba ako nito? Did I have a change? Yung kapag hindi ka nakapagsimba ng isang linggo, mararanasan niyo po ito. Pagka hindi ka nagsimba one Sunday, alam mo may kulang sa'yo. Sa linggo mo na yan, parang, alam niyo yung, pag kumakain kayo, di kayo nakainom ng tubig. Tapos after a while, mararamdaman mo na parang may kulang sa'yo dun sa pagkain mo. Parang di ata ako minom ng tubig eh. It's same thing na nangyayari when you don't worship. Tapos parang may kulang sa akin within this day. Yun po yung mga bagay na hinahanap natin. Meron bang nangyari sa akin ganito? Nagka-desire ako sa Word of God, sa pananalangin, sa pagsamba at pakikipag-ugnayan sa mga mananampalataya. If those things happen, mga kapatid, ang work ng Espiritu ay nangyari na sa iyo. Kapag ka walang ganon, napilitan ka lang magbasa ng Bible kasi makulit yung kausap mo o napipilitan ka lang, wala pa pong pagkilos ang banal na Espiritu sa iyo. And then si Paul, hindi siya natapos. Nakausap niya mga to at nagkaroon ng baptism of the Spirit o naging mananampalataya o born again, yung 12. In verse 8, ito na naman si Lolo Paul. Ano naman ang gagawin niya? We'll see the discipleship. Verse 8. And he entered the synagogue. Makulit, no? Sabi niya, papagpagan ko na kayo eh. Kaya po yung pagpagpag ni Paul, hindi po ito para sa lahat ng Hudyo. Papagpagan ko na kayo, tapos wag na tayo mag-usap mga Hudyo. Pagdating nyo, pag nakulong na si Paul sa Rome, Hudyo pa rin ang unang lalapit sa kanya, makikipag-usap sa kanya. Nung nagpagpag siya, pinagpaganyan ang kausap niya na, okay, tapos na ako. Ulitin ko po kasi ito yung unang-una kong preaching na narinig nung bago akong umattend ng Bible Believers Baptist Tabernacle. Yung pastor may nakausap at nakaaway niya doon sa daug. Sabi niya, mula ngayon papagpagan na kita para hindi ka maligtas. Buti na lang na-born again ako, mali pala yung turo na yun. Hindi siya yung nagsasabi na hindi ka maliligtas. Pag may nakaaway kayo, pagpipray ko yan, sana hindi na masip. This is a brutality and cruelty. Alam niyo ba yun? Hindi ganun yung isang mananampalataya. Kaya akala ko ganun. Pagpagan mo ng paa para hindi siya maligtas, hindi pala pwede yun. Hindi ganun.
papagpagan mo siya ng paa, ng alikabok sa paa mo, ibig sabihin, wala na akong responsibilidad sa iyo. Kapag nakita tayo, kung ako ay nasa langit at ikaw ay nasa kumukulong asupre, hindi mo na pwedeng sabihin sa akin na hindi mo ginawa ang iyong responsibilidad bilang kaibigan. Ganun po yung idea at sinasabi ni Apostol Pablo. Hindi yung papagpagan ko na yung paa para hindi na maligtas. Grabe, no? Di pala totoo yun. Isipin nyo, ibinanggit yun doon sa pulpit. Paano kung di na ako nag-attend ng pag-aaral ng salita ng Diyos? Di habang buhay ko pinaniniwalaan yun. Paano kung di ako nagbabasa ng Bible? Alam niyo na ilang buwan kong pinaniwalaan na para sa akin, totoo yun. Pag ayaw mong maligtas yung tao, pagpagan mo ng paa ng alikabok. Di ko alam saan niya napulot yun. Pero ako pinaniwalaan. Alam niyo, tuwan-tuwa ako. Alam ko, kawawa lahat ng kaaway ko. Mapapagpag ako kay lahat ng... Hindi pa po ako born again. I'm just so curious about Christianity. Kaya mga kapatid, yung pagpagpag ng alikabok sa paa nila Pablo ron, it's simply saying, wala na akong responsibility sa iyo. I did my part, ayaw mo pa din. Okay? Wag natin gagayahin yon. Hindi naman kasi tayo pumupunta sa mga sinagoga. At di naman natin sila kahudyo. Si Pablo po ay ganun po siya. Kaya pagdating na sa Efeso, ang destination ulit ng tao, ng misyonero ng Diyos, manggagawa ng Diyos, sinagog ulit. Kaya makita po natin yung idea, yung pagpagpag niya ng paa, doon lang doon sa kanyang kausap in the past. Pero dito, sinagog ulit. Bakit? Yung 12 na disciple po ni John the Baptist na nanampalataya, kay pananiwala sa baptism of repentance, malamang-lamang, mga Hudyo po ito. At malamang-lamang, kasama niya sila sa synagogue. Okay? Kaya nasa synagogue siya, sa synagoga, ulit, nangaral siya ng salita ng Diyos. 3 months. O kung Gregorian calendar ang gamit po natin, 12 Saturdays po ito o 12 Sabbaths. Mahaba yun. Mahaba po yun. Para merong magsalita na seemingly different para sa kanilang pinaniniwalaan ng mga Hudyo, masyadong mahaba po ito. Yung iba na nagagalit sa mga ganyan, hindi yan po pinapatagal. Tumigil ka na at bubugbugin na lang yun. Pero dito, mga kapatid, matagal 3 months pa rin to. 3 months, anong ginawa niya? Sabi na 3 months, nagsalita siya na buong tapang, palitan siya ng kanyang kuro-kuro o reasoning, at pilit po silang inihikayat na maintindihan nila ang kaharian ng Diyos. Ang akala ng mga Hudyo, ang kaligtasan ay para sa kanila lang. And still waiting for the Messiah. Inihintay pa rin nila yung Kristos. Inihintay nila yung kanilang tagapagligtas na darating na maghahari sa San Sinukob and will become king at tatalunin niya ang pamamahala ng emperador ng Roma. Yun po yung kanilang nasa isip. It's just like King David. Pagkatapos ni King Saul, and then we have King David who managed the kingdom well at naging maayos ang kaharian ng Israel. Ito yung kanilang hinahanap na meron silang matibay at matapang na mandirigma na hindi siya basta-basta matitinag ng kahit na ano kaharian. And then kaisipan nila ang kaligtasan sa kanila lang. At sila lang ang maliligtas. Ang pananaw ng Biblia patungkol sa kaligtasan at kaharian ng Diyos, hindi lang mga Hudyo ang kasali. Kaya gano'n na lang po yung pagkakalagay ng Genesis 12 verse 3. Na kung saan ang anak ni Abraham ay magiging pagpapala sa San Sinukob. Hindi lang sa kanila.
Ibig sabihin, kasama yung ibang nasyon, ibang bansa. Tapos nakakalimutan nila yung kanilang kasaysayan. Hindi lang lipi ni Abraham ang maliligtas, hindi yung lipi lang niya pisikal. Hindi lang ito yung lumabas ng mga Israelita. Isa nakakalimutan nila si lola nila si Ruth. Si Ruth ay isang Moabites, na kung saan yung kanyang yung lola niyang pinagmulan ng kanilang lipi ay nagpabuntis sa kanyang sariling tatay. Ganon karami yung pananaw to. Pag pinag-uusapan Moab is a wicked country. Pag Hudyo ang kausap mo, maraming bansa ang pinag-uusapan nila. Hindi ito pag sinabing Moab, yung Moab din sa kabilang bayan. Hindi ka na pinag-uusapan. Pag pinag-uusapan si Ruth at si Ruth ay isang Moabites, hindi ito simpleng usapin. Isa itong babaeng marumi para sa kanila. But, kay Ruth dadaan ang tagapagligtas ng buong sansinukob. Tapos nakalimutan nila na mayroong Rahab silang kasama din. Pastor, ano naman pakialam natin kay Rahab? Si Rahab, hindi naman isang Israelita si Rahab o si Rahab. Si Rahab ay taga-Kanaan. Doon siya sa pader ng Jericho, sa wall of Jericho, doon siya nakatira. Hindi ito isang Israelita. Pero dadaanan din siya ng Kristo, ng kanilang tagapagligtas ng Israel. They were included to the kingdom of God. Sabihin nyo, paano kung mayroong hostess nakaupo dyan sa tabi nyo? Paano kayo uupo? Tapos naka-miniskirt. Isang pulgada na lang lalabas na yung kanyang underwear. Tatabihan mo ba? Bibigyan mo ba siya ng Biblia? At sasabihin mo, dito mahanap ang axe. Sino naman nag-imbita dito pa pinaupo sa akin? Will you? Ano ba yun? Kasi ganun ang pananaw ng Israel. Pag sinabing pinag-uusapan ng kaharian ng Diyos, ang nasa isip lang nila ay yung mga Hudyo, di kasama yung iba. Ito pilit na pinapaliwanag ni Apostol Pablo sa kanila, ang kaharian ng Diyos includes Gentiles. Kasama pati yung mga masasama para sa kanilang paningin. At ang pamamahala ng Diyos o yung kaharian ng Diyos is not physical, but a spiritual kingdom. Hindi ito yung darating yung Jesus Christ. Dami lumabas sa Facebook. Wala lang pandemic, nakakatawa eh. Nakita daw sa ulap, tapos yung ulap, kahugis ni Jesus Christ. Tapos biglang may shadow, mukhang galing sa puso niya yon. O ayan na, si Jesus Christ bumalik na. Mas malala pa yung Rizalista, dumating na si Jesus Christ at siya ay si Jose Rizal. Pag dumating si Jesus Christ, katapusan na po ng mundo. Hindi yung nakita siya tapos okay lang. Dumating na, magsisi na kayo sa kasalanan. Tapos na po yun. Pag dumating si Jesus Christ is the end. Pastor, kasabay ng rapture? Yes. Walang dalawang rapture. Sabi nila, darating in the middle of the tribulation period, darating ang si Jesus Christ kukunin yung matitira, mga anak pa yung ibang mga Kristiyano, yung magsisipa siya ulit after 3.5 years and then muli siyang darating. Nung dumating ang baha sa panahon ni Noah, hindi po dalawang ulan.
tapos may naligtas, tapos umulan ulit. Hindi po. Pag kinuha ng Diyos yun sa kanya, it's the end. Nung kinuha ng Diyos si Lot, ano nangyari sa Sodom and Gomorrah? Wasak. Pag kinuha ng Diyos ang mananampalataya sa mundo, wala nang dahilan para mananatili ang mundo sa kanyang kalagayan. It might be renewed earth or a new earth na ibibigay. Yun po yung pag pinag-uusapan, Pastor, madali ba ang talakayan nito? No. Kulang ang 3 months? Yes. Pero nagkaroon siyang pagkakataon para gawin po ito. Pero may nangyari in the process, verse 9. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way that is Jesus Christ before the congregation, he withdrew from them and took the disciples with him, reasoning daily in the hall of Tyrannus. Ano nangyari? 3 months reasoning together, persuading them. Ayaw pa rin maniwala. Okay, ayaw nyo. I'm done. Pero hindi siya nagpagpag, ano? Siya nagpagpag. Iba po yung nangyari sa kabila, iba po yung nangyari dito. Mukhang hindi naman siya bubugbugin ngayon. Tumututol sila at kung ano-anong sinasabi nila patungkol sa daan ng kaligtasan. Dahil dito, ito po yung nag-joke sa kanya, na siya ay umalis at isama na lang ang mga mananampalataya. Okay? Disciples, malamang-lamang kasama yung 12 na nauna nang nakarinig ng salita ng Diyos o nagkaroon ng kaligtasan. Pinagtatalunan kung ano yung Tyrannus o Tyrannus. School ba yan o hall? Sabi, bahay. Hindi natin masyadong klaro, wala rin po masyadong klaro ang mga encyclopedia. Para daw yan, posible daw yan ay school na ang may-ari, ayan, si Tyrannus. But unclear pa rin lahat yan. But ang punto nito, mga kapatid, lumabas sila at nag-aral. Araw-araw. Galing, ano? Sana all. Sana all, kaya din yung ganito na araw-araw ginagawa. Pero mga kapatid, ayon sa kwento at sa kasaysayan ng sistema po ng Efeso, karaniwan daw ginagawa po ito ng 11 a.m. hanggang 4 p.m. Mas marami pa daw natutulog sa 1 p.m. kesa sa 1 a.m. Bakit? Ang 11 a.m. para sa lugar po ng Efeso sa kanyang panahon, 11 a.m. to 4 p.m. walang trabaho ang mga taga-Efeso. Dahil daw sa init ng panahon, sa halip na magtrabaho sila dyan, nagpapahinga na lang po yung mga taga-Efeso. Okay, kaya kung mangaral man daw si Pablo, malamang-lamang that will be 11 a.m. to 4 p.m. Kasi mas marami pa daw gising ng 1 mid-AM, that's after midnight, kesa sa tanghali, 1 PM sa atin. Mainit daw. Kaya dito daw malamang-lamang nagtuturo si Apostol Pablo para sa kanyang mga kasama. Anong ginawa nila, mga kapatid? Verse 10. This continued for 2 years, so that all the residents of Asia heard the word of the Lord, both Jews and Greeks. Pastor, bakit mo na introduction yung Bible School? Ang Bible School po karaniwan 4 years lang. Pwede ka nag-graduate. Pastor, yung mga seminaryo ng pare. Ang seminaryo ng pare ay 5 taon. Pero yung pagpapare, ang major po nila ay sociology or psychology.
Yun po yung kanilang major, hindi po theology. At least yung Bible school na binigyan namin ng Bibles, meron kaming seminaryong binigyan ng seminaryo ng pare sa Tarlac. Binigyan po namin sila ng Bible. Kami po nagbigay, Divine Grace Bible Church. Almost 500 pieces yata yung binigay po naming Bible para sa mga pari. Baka tayo, basta wala silang Bible. Sorry wala talaga. Kami nagbigay. NIV 1978 edition yung binigay. Yung lumang NIV. Ayon sa mga nag-aaral ng pare, malapit na silang gumraduate. Magbabasa kami ng Bible kapag umabot na kami ng age 32. Okay? Ang kabutihang loob ng Diyos, yung rector, in-invite niya yung missionary na nag-disciple sa amin, si Tim Kelly, na nandito nung November. In-invite siya, tapos pinaturo siya Doctrine of Man. Nung ilang araw na siya nagtuturo, sabi niya, dali niyo yung Bible niyo sa next meeting. Wala silang Bible, kaya doon kami nagdala ng Bible. Sa seminaryo ng pari sa Tarlac City. Saang lugar? Barangay San Isidro, bago kayo makarating ng Ninoy Aquino Bridge. Sa kaliwa po yung seminaryo, siguro mga 1 kilometer pa naman. Doon pa daw sila magbabasa ng Bible. No wonder, di naman kasi nila major ang theology. Okay, it's either philosophy or makikita naman yun sa diploma ng pare. Okay, wala pong pare na nag-graduate sa pagkapare sa 5 taon na ang nakalagay sa kanila ay theology. Wala po yun. Walang Master of Theology na nilalagay. Unless magmamasteral po yun. But ang masteral po nila ay ganun pa din. Philosophy or psychology pa rin yung kanilang nilalagay sa kanila. Kaya wala siyang alam sa Bible, hindi ko alam. Basta third year college, sa seminaryo, kami nagbigay ng Bible. Reasoning, magbabasa sila at the age of 30 and 32. Ganun lang kasimple yun. Mahalaga bang mag-aral sa Bible school? Ang Bible school, 3 to 4 years lang po yun. Pwede ka nang gumraduate. Ang Phoebus College of Bible, ang 5 taon ng kanilang Bible school kasi meron silang basic Bible course. It's either i-evangelize ka daw o kaya iko-convincing ka nila. Kristiyano ka na, iko-convincing ka nila to be in a Bible school. Kaya yun po yung kanilang concept. Bakit sila merong basic Bible course? Problema ko lang yung i-evangelize tapos magba-Bible school. Okay? Siguro, mag-aaral po ng education, that is teaching children. Pwede naman pagka ganon. Pero pagka magpapastor, medyo questionable yung mabuborn again siya tapos magpapastor. Hindi pwede yun. Para sa akin. Kung sa kanila pwede, para sa akin, hindi po. It should be tested to be a minister of the word. Okay? Ito 2 years. Pastor, 2 years lang. Sinasabi mo, 3 to 4 years. Mga kapatid, daily to Pansin niyo ba? Sabi na daily, tapos 2 years. Hindi ko alam kung wala pa akong narinig na Bible school na daily po yung pasok. Ang Phoebus College of Bible, at least Monday to Friday lang ang pasok. Yung Saturday, pwede ka nang pumunta sa community o sa church kung saan ka magsiserve. Pinapag-serve kasi yung mga estudyante doon sa mga simbahan. Okay? Kaya yung church na lang nagbibigay po ng pamasahe sa kanila. Pagka Sunday, nasa church po yun at maglilingkod sila sa mga simbahan. May nabit na po akong ganun na mga estudyante. Green Hills Christian Fellowship, Pampanga. May kakilala akong estudyante, nagkita kami doon. Sabi ko, ba't nandito ka? Dito ako nagsiserve pagka Sunday. Ganun po yun. Kaya lang. Ang Grace Ministerial Academy is simply Tuesday to Thursday lang po yung pasok. Yung Monday, short day off, tapos
Friday, Saturday, Sunday, you're serving at church. Okay, kaya ganun lang po yan. Pero to, mga kapatid, daily to eh. Kung daily, plus Sabat, 6 araw silang nag-uusap sa salita ng Diyos, tapos sa Sabat, magsasamba sila ng sama-sama. Mahaba po to. Mahabang pag-aaral. Kaya pag sinabi nila, Pastor, pagka-graduate ng Bible School mayabang, ulitin ko po to. Pag gumraduate sa Bible School at mayabang po siya, hindi niya alam ang kanyang pinag-aralan. Okay? Tandaan niyo po yun. Pastor, pag yung pastor mayabang, isang pangit ginagamit yung salita. Wala siyang pinag-aralan. Ayun po yung simpleng pangit na definition po nun. Pag mayabang po yun, at nagpapastor, may problema po yun sa kanyang paniwala sa kanyang Diyos. Iba po yung may paninindigan, ano po? Iba po yung naninindigan at umattend ako ng modular course, tapos sabi nung host, meron siyang nakitang pastor. Ang kagandahan ng katabi ko yung kausap. Buti hindi ako yung kinausap. Sabi niya, ganito yung sabi nung pastor, ikaw, sabi niya, kung magtuturo ka dito ng mga doktrina mo, bibit-biting kita palabas. Buti hindi sa akin nakatingin, sa katabi ko eh. Katabi ko eh. Sabi nung pastor, opo. Ang problema ko, knowing the person, napakabait. Kasi pastor, masungit. Nag-invite dito ngayon, magpapalayas naman. Siyempre, tatanungin ko, Pastor, bakit? Ano nangyari? Hindi ko naman tatanungin, nandun po yung kinausap. Pastor, bakit? Ano nangyari? Alam mo yung bobot, sabi, nagtuturo ng ibang doktrina yan eh. Kaya kapag habang nakaupo yan dyan, hindi nakikinig, nagtuturo ng sarili ng doktrina. Okay. O sige po, sasamahan ko na kayo magbibit-bit sa kanya palabas kapag nagturo siya. Ganun po, sabi ko, ang tapang pala ni Pastor. Kung narinig yun na si Steve Bopmar, siya po yung gumawa nun. Yung Amerikanong magtagalog, mas malalim pa sa mga Pilipino. Kaya, magandang Bible school, yes, kailangan po yun sa discipleship. Gaano ba yung ginagawa sa mga theological school talaga? Nagtuturo po paano mag-aral ng salita ng Diyos. How to interpret. Pastor, sa churches hindi pa pwedeng gawin yun. Meron pong pag-aaral na minsan nagkakaunawaan lang po yung mga pastor, yung mag-aaral talaga at magdi-devote po ng time. Hindi po lahat ng mga mananampalataya sa church could absorb lahat po ng pag-uusapan. Pagka pastor po yung nag-uusap, halimbawa pinag-uusapan itong Ephesians 19, at pag-uusapan namin ng verse 8. Pag kayo mga pastor nag-uusap, pag-uusapan ninyo kung anong Greek word ng reasoning. Ang Greek word ng reasoning ay dielegomai. Pakialam natin doon Alam niyo ba 'yon? Hindi po nung una ako dito, ganun ako ang Greek word nito ay ganito. Pag narinig na yung magagaling na mga pastors, pipilitin na lang itatagalog lahat at hindi niyo sila mariringgan ng Greek word. Sabi ko, Pastor, ba't di nyo ginagawa yon? Sabi na, hindi naman kami sa pastor nakikipag-usap sa mga mananampalataya. Umattend ka ng conference, sige, magi-Greek tayo. Greek word nga. Yung ibang salita doon, lalagay nila sa Greek. Dahil hindi ka nag-Greek, ikaw naman yung nakanganga doon, kasi sila nag-uusap sa Greek. And they understand yung mga bagay-bagay. Kaya po pagdating sa congregation, hindi po maganda na yung sinasabi po yung Greek, it's simply the English equivalent o Tagalog equivalent lang para mas magkaintindihan. Ginagawa po yun sa Bible School. Nag-aaral sila kung paano mangaral, hindi naman po yung ginagawa sa Sunday services. Paano mangaral ang isang manggagawa ng Diyos? Pagkatapos mo nangaral, kukomentahan ka.
pastor, hindi kanya nangangaral. Eye to eye contact. Kapag may ibubulong ka, enough siyang maririnig nung sa dulo kahit na pabulong mo sinasabi kunwari. Alam niyo ba yun? May sikreto akong sasabihin sa iyo. No? Diba, no? Pabulong sa kunwari. Pero naririnig niyo. Iba yung may sikreto tayong pag-uusapan. Iba po yun. Kasama ba yun sa... Oo, kasama po yun. Pag nasa Bible School ka, pinag-uusapan po yun. Depende rin kung saan ka nag-graduate ng Bible School, ano. Kapag nag-graduate ka ng Phoebus College of Bible, malamang-lamang after graduation, naka-necktie ka na pag Sunday. Kasi yun yung attire ng Bible School. Kasi background po noon, Baptist. Kapag masyado mong in-idol yung isang pastor na magaling mangaral, nakamaong po yun. Na fit. Tapos malaki yung pitaka sa likod. Kapag si Elo Soriano yung sinundan mong mga ngaral, sumisinga ka. May disciple yun, ganun eh. Pakibasa, kapatid. Tapos bubuksan. Ayon sa aklat. They follow that. Sa Bible School, pinag-uusapan po yun, pero hindi ito katuturuan sisinga ng ganun. Merong isang pastor, gumaganon yung pagtatas niya. Alam niyo? Pag itatas yung pantalon, gaganon niya, Ayun, kaya sasayaw ng lambada. Hindi na niya po ginagawa kasi kinorek na siya na, pastor, yung pantalon mo, pag tinataas mo, ginagaya. Hawakan mo na lang, guys, na ganon. Kinorek po siya, di na ginagawa. Parte po yun. Sa Bible School, hindi po pwedeng gawin sa simbahan na nagtuturo ka lang ng Sunday School gagawin mo. Hindi mo magagawa po lahat yun. Kaya iba, nag-o-open po sila ng mga special classes. Meron nag-o-open ng Friday, merong nagtuturo ng Thursday. Kaya yung iba, gumagawa po sila ng mga modular courses, yung walang Bible School at wala silang mapasukang Bible School. Titrain po yung simbahan, pwede po yun. As long as they will be open training para sa simbahan. Para ma-equip. Ganun po kahalaga ito. Paano sa atin, pastor? Totoo, hindi po tayo, hindi natin magagawa lahat ng ginagawa sa Bible School. Pero pwede po tayo mag-aral. Kaya yung mga trainings, huwag niyo pong kakaligtain. Sa absent tayo. Pastor, yung training kasi ninyo, ganito. Ang pag-aaral po ng salita ng Diyos at tama yung pangunawa natin, tama din po yung ipapamuhay natin paglabas sa church. Di ko alam kung meron kayong kaibigan na mga mananampalataya. Ayon sa kanila, mga mananampalataya. Hindi niyo pa naranasan na i-compare kayo sa kanila. Bakit sa kanila ganito yung ginagawa? Bakit ikaw ganito ang system mo? Di ba kayo na-ikumpara sa gano'n? Sana man yung mas matino ka, ba't di ba yung katinuan mo? Ito parang konting katinuan lang. Lagi ko ginagamit. In Jesus' name, gagaling ka. Para sa iba, it's basta maganda yon. Magandang ang marinig. Sa pangalan ni Jesus, ikaw ay gagaling. Hindi ko alam, kinukumand ba nila si Jesus? O yung in Jesus' name, makapangyarihan? Humanda po kayo next Sunday, gagamitin in Jesus' name. Gagamitin in Jesus' name. Hindi tatalab. Klarong-klarong hindi tatalab. In Jesus' name, sabi niya. Sasagot yung demonyo, Paul, I know, but I do not know you. O nakakaladkad yung nagpalayas. Bakit ginagamit yun? Because of wrong interpretation. Ang tawag nila, when you declare by your name, your declaration is powerful. Anong your declaration is powerful? Di ka naman Diyos. Pag sinabi mo daw, mapapangyari. Di ba may problema yun? Kapag sinabi mo mapapangyari,
Di ka nagtataka doon kung saan papunta yun? Kapag sinabi mo, mangyayari yung sinabi mo. Sana totoo na lang, no? Sana top notcher ako sa exam last week. Di ka nag-review. Talagang top notcher kapag uwi mo sa bahay. Subukan mo lang. Huwag kang mag-review tapos sasabihin mo top notcher ka. O hintayin mo si nanay sa bahay. Malalaman mo top notcher. Talagang top notcher ang sigaw mo pagkatapos niya sa'yo. Buti, ngayon marami ng rules. Sa amin hindi. Pag bagsak ka, alam mo na magyayari. Alam mo mga gano'n. Kapag wrong teaching, there will be wrong application. Kapag katama yung pangunawa sa salita ng Diyos, then you apply it to your life accordingly. And what's the result of it? Tingnan niyo po yung resulta nito. Sa kanilang pag-aaral ng salita ng Diyos, verse 10, ito po yung nangyari. For 2 years, they continued and study, so that all the residents of Asia, that's Turkey, heard the word of the Lord. Ito yung maganda. Hindi lang Hudyo ang natuto kasama mga Greko. Pag tama po yung salita ng Diyos at tama po yung pangunawa sa salita ng Diyos at naipamuhay po natin, ito po yung magiging result nun. Ang salita ng Diyos ay aabot sa iba. Di ba maganda yun? Di ba kayo natutuwa ito? Pastor, maganda ba yun na kakalat ang salita ng Diyos? Di ba pangako ni Jesus Christ yan? Pag ang salita ng Diyos ay naipangaral na hanggang sa dulo ng mundo, babalik na siya. Di ka ba natutuwa? Babalik na si Jesus Christ. Kaya mahalaga ba ang discipleship? Yes. Kaya po yung mga fellowship po ninyo, men's prayer and devotion, men's prayer fellowship, nag-aaral kayo ng salita ng Diyos eh. Di ba kayo natutuwa? Youth fellowship, nag-aaral sa salita ng Diyos. Hermeneutics, great doctrines. Hindi pa kayo natututo ng salita ng Diyos. The more we learn, meron po tayong papamuhay ng tama. Kaya mahalaga ang pagdidisipulo kahit sa bahay. Ang maganda sa atin, marami na tayong resources o mga source na pwedeng pagkuhanan ng kaalaman ng salita ng Diyos. Gamitin natin ang tama. Hindi lang tayo tingin kung ano ang meron ng mga chismis. Malapit na yung eleksyon. Punong-puno na po ng eleksyon sigurado yung cellphone ninyo. Kung tumitingin kayo lagi sa cellphone ninyo, paragi pong eleksyon po yan. Okay? Yung pinabili ng suka, bumili nga ng suka, mukha senador nga siya, hahabol na siya ulit. Yung nagsasabing pinabili ng suka, presidente naman. Pinabili lang siyang suka, sabi niya. Punong-puno yan eh. Tapos, ano mangyayari? Galit na galit tayo sa Pilipinas, sa mga politiko. Pwede ka nang hindi mag-senior high kapag pumasa sa Senate ang bill. Alam nyo ba? Pwede mo nang laktawin ang senior high basta may pasa mo yung exam. Sana ilagay nila pang fourth-year college para walang pumasa. Dahil tamad yung mga congressman mag-aral, yun na lang po yung ginagawa, lampasan. Gusto nilang pantayan ulit ang East Timor. Pinakamababang bansa, gustong bumaba ulit para ma-shorten daw yung pag-aaral. Tas wala nang strand, basic na lang. Sana kung basic nga, basic college. Sana meron lahat silang college algebra, mauubos lahat yun. Maahati sigurado. Ibigay yung college algebra, kamukha dati, may college algebra. Pag di mo na ipasa, fourth-year college ka pati, high school ka pati, ka pa rin. Alam mo yung mangyayari?
O yun po yung mga... Tapos pagdating mo sa college, nga. Di tayo marunong gumawa ng term paper. Tapos pupunta ka dun sa kanto, baka may gumagawa. Katamaran, etc., etc. Mga kapatid, ulitin ko po. Mahalaga ba ang Bible School? Ito po yung sabi ng mga magagaling. God had blessed past teachers para magtayo niyan. Kung available ka para dyan, you grab them. Grab the opportunity na meron. Yung mga pastor na nag-Bible school na lumaki ang ulo, hindi niya naunawa ng kanyang pinag-aralan kung nag-Bible school nga siya. Hindi po ito per diploma. Hindi na uso yung diplomang sinasabit. No, nakasabit lahat ng diploma, saan ka nagtapos. Nung nag-graduate kami ng pastoral training program, binigyan kaming diploma kasi baka daw hanapan kami ng diploma. At least yung sa akin, social. Logos Bible Institute, Chicago, Illinois. Ang galing no? Taga-Tarlac lang ako nag-aaral, di na ako puntang Illinois. Yung pumirma galing Illinois, kaya Illinois linagay. But yung background niya is about that. Nakakatulong ba ang Bible school? As long as the Bible school is a good school, it can help. Ang mahalaga, mag-aaral pa rin ng salita ng Diyos. Sino yung makikinabang kapag magaling ang mga ngaral ng salita ng Diyos? Yung mga mananampalataya na makakarinig sa Kanya. Kapag nakinabang lumago yung mga mananampalataya, ang salita ng Diyos ay kakalat din sa iba. Nawa mga kapatid, huwag na tayong mag-negative comment sa mga Bible school. Kung nakapag-comment bang kayo or may narinig kayo nagsasabing hindi maganda, maganda po ang Bible school. Maganda nag-aaral. Marami pong sources na pwedeng kuhanin para po mag-aral ng salita ng Diyos. Kung gusto niyo yung mga e-books, pumunta kayo sa Monergism. Yung gumawa po ng Monergism ay tao na hindi makatayo. Ang ministry na ginawa niya ay gawing e-books. Yung mga commentary na sinulat ng mga naunang mga pastor. Okay, para sa kanya, yun daw yung kanya magagawa para sa mga manggagawa ng Diyos. He was blessed by God, gawin po yun. At kung gusto niyo mong matuto sa mga retype niya mga libro na nakalagay sa e-books, electronic books, punta kayo ng Monergism. Kung gusto niyo pa, bibigyan namin kayo ng copy. Kung tinatamad naman kayong pumunta kay Monergism at gusto niyo ng offline. Nawa mga kapatid, magsigasig po tayo sa pag-aaral para meron din tayo may bahaging tama sa iba. Manalangin po tayo. Panginoon, salamat po kay Pablo na ginamit po ninyo. Hindi po nang hibagot na magbahagi, magturo, magpagal para sa inyong kaharian. Sana maging ganon din kami kasigasig sa gawain na ibinibigay niyo po sa amin. Nawa, katulad po niya na gawin po namin lahat na makakaya namin to study and learn and also to teach para ang inyong salita ay kumalat sa sansinukob. Sa pangalan po ng aming Panginoong Kristo, ito pong lahat ang aming dalangin. Amen.